tatalakayin natin, mga kababayan ko, eh napaka-latest po nito. Oo, napaka-latest nito. No, sino po ba ang nakaalam na? I'm sure alam nyo na lahat, mga kababayan, no, na kung saan nadakip na nga po or nahuli na itong si Zaldy Gonggong. Finally, mga kababayan, finally nadakip din ang animal na ito. Dahil dito nagsimula ang katarantaduan. Oo. Diyan po nagsimula ang katarantaduan kay Zaldy ko, 'di ba? Kaya ako, para sa akin, mga kababayan, nararapat lang talaga, no, na iharap na agad 'yan, no? Maano agad 'yan, tawag dito, mahimay-himay agad, no? Kung kanino ba siya nagtatrabaho, kung sino ba ang nag-utos sa kanya, or paano nila nagawa na ipuslit itong mga limpak-limpak na na ito, ghost project na ito, di ba? Oh. Tapos yan yung inaano nila, mga kababayan, yan ang pinupukol din nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulo naman, mga kababayan, willing. Sabi nga ni Pangulo, willing. Kaya para bang nag-iiba na naman ang instinct ng mga dutaing ngayon. Dati gustong-gusto nila mahuli si Zaldy ko, di ba? Ngayon, parang pinagtatanggol nila si Zaldy ko, mga kababayan ko. Bakit ganun? Bakit ganun, mga DDS? No? Bakit ganyan kayo? Sala kayo sa init, sala kayo sa lamig. Ano bang meron kay Zaldy ko? Bakit pinagtatanggol nyo? No? Oh. Na kesyo daw nakausap na raw ni Pangulo, kesyo may script na daw, ganyan. So para bang guilty, yung mayroon na agad silang depensa. Alam niyo yung nakikita nila na parang DDS ang mapupunteriya dito sa pagkahuli kay Zaldy ko, no? For your information, mga kababayan, para sa kaalaman ng lahat, no? Si Zaldy ko po ay patalon-talon. Okay, patalon-talon po ng ng bansa. Nataon lang siya dito, nadali siya this time, no? Hindi na siya nakalusot. Ayan, pa-like and share po ng ating live streaming, Ayan, sa mga live comments po natin, commentator, comment lang po kayo kung ano masasabi nyo dito sa pasabog, no, na ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Dahil kagabi nga, habang kami nagchichicha, no, masarap ang kainan namin nila Boss Mike, no? Happy birthday, Boss Mike. No, habang kami kumakain, naglululundag sa tuwa si Boss Mike, si Rivera, mga kababayan, na ibinalita sa amin na kumpirmado na raw, na itong si Zaldy ko ay nahuli. Tuwan-tuwa, no? Ito kasi maganda to, itong pagkakahuli ni Zaldy ko, sa totoo lang, mga kababayan. Kasi dito na natin malalaman po kung paano at kailan nagsimula yung korupsyon na ginagawa nila. Yung ika nga male-maleta. Eto dito rin natin malalaman, mga kababayan, yan papasok yung 18 ex-Marines. If they are legit talaga, 'di ba? Kung sila talaga ay legit. Kasi nga 'di ba ang 18 ex-Marines so far, mga kababayan, na kukumpara kay Madriaga. Dahil nga si Madriaga, si Ramil Madriaga, mga kababayan, wala pong script, 'di ba? Wala pong script at all. So, hindi natin maaalis sa isipan ng ibang tao, 'di ba? Especially sa sa mga natin, 'di ba? Solid ka-BBM natin. Hindi natin maaalis sa tao na may kumpara talaga sa 18 ex-Marines ito. Dahil ang laki naman talaga ng difference, 'di ba? Kasi ito si Ramil Madriaga, meron kasi siyang mga sinasabi na wala siyang binabasa, 'di ba? Wala po siyang binabasa. Etong 18 ex-Marines bukod na sa iba-iba yung yung statement nila, no?
gusto nila isang ano lang, affidavit, 'di ba? Oh. Tapos ayaw pa nila magpa-imbestiga sa NBI. Si Madriaga kasi mga kababayan ano yan sa NBI eh. 'Di ba? Nagpa-tawag dito. Nagpa-imbestiga yan, dumaan yan sa tamang proseso. Kaya naandyan siya ngayon. 'Di ba? Kaya naandyan siya, isa siya sa resource person sa impeachment trial labang kay Sara Duterte. Yan po ang ano diyan, yan ang pinagdaanan ni Ramil Madriaga. Pero ito kasing mga ano na ito. Ito tawag dito, etong mga kutong lupa na DDS, hindi nila matanggap kasi. Hindi po nila matanggap sa totoo lang na itong si Ramil Madriaga dati nilang kasamaan. Na tinarantado rin ng kasamaan nila, which is si Harry Roque. So syempre, wala namang kakayanan walang kakayanan si Sara. Kakalabanin talaga siya ni Harry Roque. Dahil bakit po? Dahil bakit? Dahil siya hindi naman bataan ni Sara. Bataan siya ni Digong. That time mga kababayan, andito pa si Digong. So malakas pa si Harry Roque, 'di ba? Nung panahon na 'yon. Kaya itong si Madriaga hindi rin natulungan kasi makakalaban siguro ni Sara yung tatay niya. Huwag mong tulungan ika yan. Marami ring alam sa iyo yan. O baka mamaya kumanta bigla yan, bumaliktad. Yari-yari tayo pare-parehas. Ito na nga yung nangyari. Dumating na yung pagkakataon na si Ramil Madriaga naman ang maglabas ng katotohanan. Konektado rin to eh. Actually, konektado rin ito. Dito rin papasok yan, mga kababayan, sa kaso ni Saldico. Konektado pa rin yan, mga kababayan. Bakit po? Dahil, mahuhungkat po dyan, kung maalala natin si Saldico, unang naging bataan po yan ng mga Duterte. Unang naging bataan po yan ni Duterte, mga kababayan. Nung panahon ni Duterte. So, ngayon, yung mga male-maleta na yan, diyan natin malalaman kung talagang totoo yan. At diyan din magkakasubukan, mga kababayan, kung legit talaga na meron siyang pinangahawakan na dokumento kung sino yung dinideliveran niya, 'di ba? Or pinagpapadeliveran niya, 'di ba? Kasi ako, sa totoo lang naniniwala ako, inosente si Pangulo. Ang magkakaalaman dito, sila nila Martin. Sila nila Martin po ang magkakaalaman dito. Kasi bakit po? Kasi nga, itong si Martin at alam niya, na bata niya si Saldico. Kumbaga, dikit niya si Saldico. Tapos, ang pagkakaalam pa ng lahat, mga kababayan, itong si Saldico, at si Martin, ay ang nagpapaikot ng pera sa house. Diba? Alam nila yan. Alam din ng house yan. Ngayon, syempre kaya nadadala yung pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos, kamag-anak niya si Martin Romualdez, pinsan niya. So ngayon, hindi mawawala yung kaisipan ng taong bayan or ng ibang tao na maaaring alam ni Pangulo itong nangyayari na ito, 'di ba? So dito ngayon papasok yung konklusyon na bakit kaya tinibag ni Pangulo, Bakit kaya kinalaban ni Pangulo ang pinsan niya? 'Di ba? Logic lang, simpleng logic lang 'to. Bakit mo kakalabanin ang isang tao na alam mong ikakapahamak mo rin or sangkot ka rin? 'Di ba? So meaning to say, mga kababayan, kaya niya ginawa ito ni mahal na Pangulo na tong flood control, 'di ba? Itong flood control issue na ito na kinakasangkutan nga nila Saldico at nila Martin Romualdez. Dahil nga po sa mga bagay na sa mga bagay po na paggamit. Dito papasok kasi yung gamit Paggamit ng pangalan. 'Di ba?
So, syempre, ako, busy ako pagkatrabaho. For example, ako si Pangulo. Busy ako pag-aasikaso ng trabaho ko bilang Pangulo. Tapos, aba, mamukat-mukatan ko, nagagamit na pala ang pangalan ko sa korupsyon. Di ba? Nagagamit na pala yung aking reputasyon ng sarili kong kapamilya para lamang sa katarantaduhan nila, pansariling katarantaduhan nila. Aba, hindi pa pwede yun. Diba? So, aalma talaga ako. Yun, kaya malakas ang loob ni Pangulong Bongbong Marcos, diba? Naharapin si Zaldico. Diba sabi naman ni Pangulo, mga kababayan, haharapin ko, diba, kung ano yung akusasyon sa akin ni Zaldico. Umuwi ka rito at dito mo sa, mag-arapan tayo, sabi nga ni Pangulo. Ganun katapang si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi pag wala kang tinatago, matapang ka eh. Diba? Pag alam mo na dehado ka, magtatago ka. Pag alam mong dehado ka, hindi ka haharap. Diba? Gagawin mo ang lahat ng kapamaraanan upang hindi maharap or mapuntahan yung kung anumang kaso yan or inaakusa sa'yo.